Ayun, ayun, magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali mga kababayan, mga kasubaybay. Ayun. Hello, 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 may kami, begalab, shoutout po sa lahat. Ayun. Ayun, no, hello mga kababayan ko, no, mga kasubaybay, no. Nandito naman po tayo ulit, no, sa channel ng Ballpoint Man 2.0. Ayun. Woo. Magandang gabi sa inyo lahat dyan mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan, mga OFW, mga seafarers, no, sa ating mga bayaning Pilipino sa iba yung dagat, no, sa Europe, sa US at sa Middle East. Ayun, no, bago tayo magsimula, magbigay ng mga konting reaksyon sa pangyayari sa ating inumbaya, no. This is Mr. Sponsor, yours truly. Andito po tayo sa channel ni Ballpoint Man, no, 2.0. Ang lagi naghahatid ng chismis balita sa inyo, mga kababayan ko. Good evening po! Nandito po si Ballpoint, no? Kakatapos niya po mag-upload ng video. Magandang gabi po, Ma'am Elsa Brillante, ano? Mega love shoutout po and to your whole family. No, ayun, no, mega love shoutout din po sa lahat, no, kayo na Ma'am Rose, no, at sa lahat po na nakasubaybay dito sa Ballpoint Man 2.0. Magandang araw, magandang gabi, Ma'am Maribeth Quino. Ayun. Hello sir, hello naman po, magandang gabi po, Zara Rocky, ano ba to? Good evening, watching from Daman, Saudi Arabia. Hello po good evening po, Sotero Pascual, sir. Ayun, no. Bago tayo magsimula, like, subscribe, and share naman po sa ating YouTube channel ng Ballpoint Man 2.0, no. Ma'am Maribeth Quino, hello po, no. At sa ating munting channel din, no, yours truly, Mr. Sponsor, ang inyong ka-sponsor. Ayun, ang ating bagong YouTube channel. Yung bago pa lang, nagsisimula pa lang po. Ayun. Here we go! Magandang gabi sa inyo po lahat, no? Dito sa bansang Pilipinas. It's already, ano oras na po ba? It's already 8:08 in the evening here in our country. Philippine Standard Time is brought to you, Ballpoint Man 2.0. Watching from Muntinlupa, begalab shoutout po sa lahat sa inyo dyan, no, sa Muntinlupa City. Ayun, no. Good evening, no, magandang gabi sa inyo po lahat. Ayun, no. Uy, na-miss ko kayo, naginabi po tayo dahil medyo busy po ang lahat. Ayun, no, magbigay lang po tayo ng mga reaksyon sa kaganapan sa ating inambayan, lalo na itong mainit-init lagi, no. Kahapon pa ito ng mga balita na sunod-sunod ang mga pangyayari sa ating inambayan, mga kababayan ko na mga bata pa po, no. Ay grabe na ang kabayulente. We do not know kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. Ayun, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, no. Ayun, no. Ay nako, grabe ang nangyayari sa ating inambayan, no? Pero sige lang, patuloy ang buhay. Ayun po, no. Ito, bigyan po natin ng reaksyon itong sinabi po. Ayun, sinabi na naman. Magandang gabi po sa lahat, no. Sinabi na naman, anak ng buhay, no. Saan nangyayari, no? Kahapon, no, sinisisi pa yung gobyerno, no. Bakit ba, ano bang kasalanan naman ng gobyerno? Bakit puro na lang government ang sinisisi, hindi yung mga magulang o ating sarili? Dapat yung disiplina po ay magsimula sa atin, no? Magsimula po muna sa atin at sa loob ng bahay. Hello, Ma'am Dolly Babes Castro, Ma'am Leonida. Hello, mega love shoutout po sa inyo. Ayun, no. Hello, good evening, no. Ayun, dito po muna tayo sa ngayon, no, sa channel ni Ballpoint Man 2.0. Ayan. Ito po, bigyan po natin ng reaksyon itong sinabi na naman ng ating Vice Presidente. Wow!
Hello, Sir Joseph, Josephine, Ma'am Josephine Barrias, so love ko siya po. Ito yung sinabi po ng ating Vice Presidente, no, the government must act now to make our school safer. Oh, yun, maganda. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay po ng pamamarilang 2 minor de edad sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte, kung saan may nasawi at nasugatan at nakakalungkot na balita. But we cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Bahagi ng pahayag ng ating Vice Presidente. Uy, may simpatya. May simpatya pala. Meron pa tayong Vice Presidente. Meron pa pala tayo. Ay, anak na buhay. Itong sabi niya, VP Sara, no, Vice Presidente natin, no. Sa Duterte, sa insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, this tragedy is also exposes the failure of the government. What? Government? To recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. Ayun. Ito. Basahin po natin yung mga comments. At itong mga komento nyo po kung anong masasabi nyo mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Puro sisi, di na lang makakumilos. Tsak na pupunta lang naman sa mga burol na matay, na may dalang photographer at candy. So, gano'n naman talaga ginagawa ng ating BP. Diba po? Ay, nako. Pero ako naaawa ako sa mga namatayan at sa mga estudyante na syempre nasugatan at namatay at example tulad ni Rene, no, Batebonia ay kababayan din po namin, no. He is Ilonggo blooded din po na lumaki ng bukid noon ay ng Agusan. Pero bakit no ang ating BP doon lang siya pumupunta? Dapat siya ay naka-duty kung saan siya nakaupo. Nako pa. Ang sabi ni Ma'am Dalis, bakit may BP pa ba tayo? Never feel the presence. Hindi po she never feel the presence of BP in our country. Sabi po ni Ma'am Dali Babes Castro. Tama naman si Ma'am Dali Babes. Di ba po? Sabi naman po ni Mamos Sir, no, Zara Rourke, no, you stole the budget of the DepEd and then you're going to search. Tama po, no. Syempre ganyan talaga. Si BP ay ang baba daw, sabi ni Ma'am Shell Aquino, sa malaki talaga. Bungangera ba talaga? No, anak ng buhay naman talaga, no, kababayan, no. Panay sisi sa gobyerno. Alam mo, ito yung insidente po. Hindi lang government ang dapat magpamagitan or dapat gagawa. Una, yung school, no, dahil may mga para sa akin una pala ay una sa loob ng bahay. Sa pamilya, sa mga magulang, doon mag-start ang disiplina. Doon magsisimula po, mga kababayan, mga kasubaybay. Doon magsisimula. Opo. Para sa akin, opinion ko to. May opinion din kayo. Kaya nga open po tayo dito, no? Nakakalungkot pero hindi naman nakakatawa. Kaya hindi naman natin bigyan ng puro magluluksa tayo lahat. Kailangan natin yung positiveness of our thinking. English yun, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Ang ating bigyan ng toon, no, kung bakit nagkaganon ang mga batang yon, nung 2 lalaki at nung sa Cavite meron din naganap, 'di ba, batang babae at meron pa babae din na bata. Nako, ngayon sa Negros, no, Occidental or Oriental, grade 10 o grade 9 nagsaksakan na naman. Ay nako talaga. Kita nyo? Kita nyo? Kung gaano kabayolente na mga kabataan po ngayon, mga kababayan ko. Kawawa, no? Kawawa ang mga magulang at ang mga kanilang mapatay or ang mga masugatan nila o kung ano-ano pa. Dahil po yan, una para sa akin, sa improper use of internet. Sa social media. Pangalawa, sa mga barkada. Pangatlo, bullying. Ayun, lagi.
Ano din ako eh. Binubuli din po ako ng elementary pa ako. Grabe, naranasan ko yan. Kung hindi matibay sikmura mo, utak mo, wala sa kondisyon, papatay at papatay ka ng classmate mo. Totoo yan. Totoo po yan. Mga hayop talaga yung mga ganyang mga kabataan, mga ganyang utak. Kaya natitrigger yung ibang mga bata. Ha? Kaya kayo mga bully, no? Maganda kayo. Pero para sa akin, magsa-start yan sa mga magulang po talaga. Huwag natin sisisihin yung ibang tao. Kailangan yung mga magulang nakasubaybay, no? Pero lahat naman po, alam ko naman, may mga trabaho, busy. Pero maglaan po tayo ng oras sa ating mga anak. Huwag po nating hayaan na mababad sila o na mababad o babad sila sa internet or babad sila dahil kailangan nilang magsalita kung anong problema nila, kung anong mga needs nila, hindi lang financial, na pinapaaral natin sila, mga magulang po, no? Mga nanay at tatay, kailangan bigyan po natin sila ng atensyon, no? Kausapin anong problema, ano ang kailangan, because they need also mentally and emotionally sa mga parents. Hello po, good evening po, Ma'am Remy Rivera. Ayun, may galab siya po. O, di ba po? Di ba po? O, para sa akin, opinion ko yan. Ano po yung opinion nyo dyan, mga kababayan ko, sa inyo po? Di ba? Emotionally, mentally, physically, spiritually, kailangan natin i-guide ang ating mga anak, mga kabataan. I am not a father, but I have a adopted daughter. Kaya kailangan nila yan. Hindi pwedeng hayaan mo na lang sila buong araw sila mag-TV dahil okay lang sila, nasa loob ng bahay lang sila kahit di sila lumalabas. Hayaan na lang natin sila, yung mga barkada, yung kanilang mapagsabihan kung anong bigat, kung anong problema na meron sila. Iba na kasi yung generation po ngayon. Madali na silang matempt. Madali na rin silang pumasok sa mga bisyo at maengganyo dahil mayroon ng chats. No, dati cellphone ng ano lang, no? Nokia. Ngayon wala na. Madali lang, mabilis. Pag may internet, malakas. Lakas din talaga yung communication ng bawat isa. At hindi natin alam, baka yung mga anak natin humihit-hit na ng marijuana, ng droga, ng shabu. Dahil talamak yan eh. Kahit saan meron yan. Mga kababayan, mga kasubaybay. Totoo yan. Oo, anak ng buhay talaga eh, no? Ito, sampal to. Una. Ito pa. Una ulit. Balik tayo sa issue. At ito pa, mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor. Yung mga pader. Di ba kahit may guard dyan, hindi mababantayan ng isang guard lang yan. Bakit? Yung mga kabataan, kahit ako, tumatalon ako dati sa pader eh. Totoo po, walang paligoy-ligoy dito. Maging totoo lang tayo. Tumatalo din po ako sa pader. Kahit yung pader, nukayan pa yan sa ilalim para susuot doon eh. Para makalabas lang. Ganon, di ba? Sabi po nila na itong dalawang pumatay na mga minor de edad ay sa pader daw po dumaan. Hindi dumaan na tumagos ha. Hindi po umakyat para lang makapasok. Kaya dapat tulad dati, para sa akin gusto ko nga ibalik yung sa citizen training yung sa 80. Gusto ko yung advanced training, yung citizen advanced training. Kasi doon nahihimok yung yung pagiging responsable mo being a student. Opo, magandang gabi po sa lahat. Yun po ang masasabi ko. Mas maganda maibalik yon dahil doon natitraining ka eh. Natitrain ka paano i-hold ang emotion mo. Natitrain ka paano mudalhin ang kapwa mo estudyante. Paano ka makipag-deal sa tao. Disiplina po yan eh. Kaso ngayon, puro na kahit mga teacher ngayon. Wala nang puro na link. O, diba? Hindi lang sa bullying, napipressure din po ang ating mga anak. Bakit nila nagagawa to? So overpressure. May pa sila kung anong activity. Kahit Sabado, nandun sa eskwelahan, nagpa-practice kung sayaw, may kung ano pa, may music, may kung anong academics, o may taekwondo pa, may karate, may football, kung ano-ano pa. Opo, kailangan natin i-check yung mga anak natin, mga pamangkin natin.
O mga kapatid natin, kailangan po natin yan i-check kung anong ginagawa nila, kung anong daily activities nila. Hindi po lahat mababantayan yan eh. Paglabas ng bahay mo yan, 15 meters away, wala na. Hindi mo na mabantayan yan. Totoo yan. O, di ba? Totoo po yan. Hindi po yan biro. Hindi naman biro maging magulang. Kasi alam ko naman yung mga magulang, ginagawa naman po nila lahat. Para, no? Para mabigyan ng better future ang kanilang mga anak. Pero kailangan po ninyong bantayan. Kailangan nyo rin pong subaybayan. Hindi puro trabaho lang kayo. Lalo ng mga mayayaman. Oh, saan? Patrabil-trabil yung anak na iiwan. Kaya barkada ang naging sandalan. No? Yung mga emotional nila. Ang barkada, ang kanilang sandalan. Yung iba, mga babae, mga laki. Kaya ang mga kabataan ngayon, no? At the early age, meron ng BF, GF. Wow! Wow! Diba? Dahil sa ganyan, kulang sa atensyon. Kulang sa emosyonal na pagkalinga ng mga magulang. Masakit man ito, magalit man kayo sa akin, pero yan po ang totoo. Hindi po yan biro, diba? Mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor, mga ka-ballpoint, dapat subaybayan, may monitoring pong nagaganap sa loob ng pamilya. Kaya tinatawag nga yang home eh. Tinatawag nga yang home dahil pinagbuklod kayo. Lalo na tayo ay Pilipino, hindi po tayo banyaga. Pinagbuklod po tayo, mga kababayan, mga kasubaybay. O magalit man kayo sa akin, pero yan ang katotohanan. No, kailangan i-guide. O, 'di ba? Kailangan din kung anong gusto nila, i-train mo sila kung anong gusto hilig nila, wag lang yung mga nakakasama sa kanila. 'Di ba po? Bago natin balikan itong sinabi ng ating BP Gala. Kailangan natin, di ba? The book of Proverbs, train up a child the way he should go. Di ba? Biblical yun, no? Gumamit na tayo ng Bible verse dito, eh. There's also children who will still be able to stand on their own no matter how much their parents discriminate. Meron din po talaga, Ma'am Dali Babes. Kahit yung meron din mga parents na ganon. Dinidiscriminate nila yung kanilang mga anak. Dinidiscriminate na nga sa labas, dinidiscriminate pa sa loob ng bahay, wala kang kwenta. At ito pa, avoid, mga magulang, mga tsuhin, mga kayo dyan, mga tsahin man, mga kuya, mga ate, huwag niyong sabihan na walang kwenta yung mga anak. Kasi may mga emosyon din sila. Huwag niyong sabihan, ikaw talaga yung black sheep sa family. Dapat, para sa akin, i-cheer up nyo yung mga anak nyo. Para sa akin, sa opinion ko to, sa inyo po, anong masasabi niyo po, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Di ba? Hindi yung iba, ay, wala kang kwenta. Pagdating, kasalanan ng kapatid, sinampal yung nakakatandang kapatid. Di ba? Ganon. O, tapos, pagpunta ng eskwelahan, binubuli pala yung anak mo. Ayun, nagalo-halo na. Naging criminal-minded na yung anak mo dahil gaganti na. Ganun din yan, mga kababayan, mga kasubaybay. Hello, Ma'am Suzuki. Hello, no? Kaya, para sa akin ganun. Hindi pa ako tatay, ha? Pero naging tatay ako sa mga pamangkin ko. May isa akong pamangkin, naging tatay ako. Kaya alam ko paano dalhin yung mga bata. Kaya minsan ako, nagigilty ako pag nakapagsalita ako ng masakit. Oo. Meron ding mga kabataan na stubborn talaga. They are rebellious. It's because gusto nila sila lang. Gusto nila gawin yung gusto nila. Punta naman tayo sa mga negative, ha? Kasi may mga kabataan talaga gusto barkada, gusto sila, yung mga spoiled, no, na mga kabataan. No? Kaya wag niyo namang ganunin yung mga kabataan niyo na sobra kahit anong gusto binibigay. Kailangan you know how to control it, na balance lang, wag sobrahan. Kahit sabihin pa sa Bible diyan na train up a child the way he should go. Meron din nakasulat diyan, paluin niyo ang mga anak niyo. Wag niyo sobrang bibihin 'yan. Anak ng buhay. Yung iba may peer pressure pa sa mga barkada at may pressure din sa loob ng bahay. Kailangan ganito ang grades mo, ha? Kailangan ganito ka tulad di kuya mo, wag kang bobo, ha? Hindi pala niya alam yung asawa niya bobo dati. 'Di ba? Ganun din 'yan, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. 'Di ba? May mga kabataan talaga gusto barkada, gusto barkada, gusto ganito, ganito.
Kaya yung jeans nakukuha ng anak niya. Hindi lahat kasi iba-iba yung talent ng mga kabataan bago tayo bumalik dito sa sinabi ni VP Sara. Ito yung sabihin natin yung realidad. Hindi lahat kasi parehas yung mga ng mga anak natin, ng mga kababangkin natin. Hindi parehas utak yan. May musikero dyan, may photographer dyan, may martial artist, may engineer, may doktor dyan. Hindi pwedeng magkaisa yan sila. Kaya nga iba-iba nga yan eh, iba-ibang pangalan eh. Kahit nga yung kambal eh, di ba? Sabi ko, kahit nga yung kambal, hindi parehas yung thumb mark niya. Hindi parehas yung Alpha and Bravo ng kanilang thumb mark. Kahit kambal yan sila, kahit parehas yung mukha niyan, may magkaiba pa rin yan. Di ba? Kaya grabe talaga. Kahit yung mga anak nyo, bantayan nyo. Para hindi magkaganto. Kasi hindi ko alam kung ano talaga yung pulot dulo nito eh. Sabi po nila, bullying eh. Sabi naman ng isa, dahil sa buhok niya daw, yung gupit niya. Nasasaktan siya, nabubuli siya. Hindi nga ako nasasaktan. Araw-araw, dala ko yung mukha ko. Tignan nyo nga mukha ko. Hindi nga ako nasasaktan eh. Tignan nyo mukha ko. Araw-araw, dala ko yan. Pag-gising ko, pag ganun ko, mukha ko na yan. Huwag natin sabihin mahina silang nilalang, baka gayahin na naman natin si Senator Robin na nagkaiba kasi yung emosyon dati ng mga kabataan kaysa ngayon. Iba na sila ngayon, mahihina na yung kanilang emotional yung intelligence nila. Dahil pag may nakita sila, pwede pala akong magbigti, pwede pala akong pumatay kasi idol ko to, kasi ganito pala yung solusyon. Kailangan may guidance yan, di ba? Binubuli din ako dati ng elementary ako. Nasanay na ako. Dala ko araw-araw yung mukha ko eh. Bulihin niyo ako. Araw-araw nga. Kahit sarili ko, binubuli ako eh. Diba? Tignan nyo nga ang mukha ko. Kung nahiyaman kayo sa gupit nyo, tignan nyo nga ang mukha ko. Hindi nga ako nahiya. Araw-araw, dala ko to. Ang buhay naman talaga ako. Dahil sa gupit lang, masasaktan ka. At dito, balikan natin, mga kababayan, mga parents po dyan. Huwag nating i-put down yung mga anak po natin. Iba-iba po yan. Iba-iba po yan sila. At never tayo magsalita ng sobrang masakit na salita. Dahil hindi po lahat kinakaya ng ating mga anak, mga pamangkin, kapatid. Na sabihin mo, wala kang kwenta, palamunin ka dito. Ganyan. Mababa grades mo, bobo ka talaga. Diba? Minsan nagigilty din ako, nagkakapagsalita ako ng ganun eh, no? Minsan napupuno na tayo, kaya minsan kukontrolin natin. Kailangan balance pala. Pasensya na, kung may nasaktan man, pero kailangan natin i-train. Kailangan kung paluin po natin. Huwag nating hayaan na mapariwara po yung mga anak natin. Kasi po dito, sabi daw, sa book, na bully daw, kaya namaril siya. Yung isa yung gupit na parang Guile. Tama yung Street Fighter na movie. Kita mo yung gupit ng isa, parang si Guile. Binubuli daw siya dahil sa gupit niya. Ewan ko naman itong isang yung maliit na bata, yung payat. Ewan ko anong mga reasons. Kasi ang pamangkin pala po ito ng pulis, naka-close pala ni Senator Bato. Di ba? Anak ng buhay. Kaya pala. Nadamay tuloy si Senator Bato. Ito di ba, Ma'am Josephine Barrios, kailangan natin i-cheer up ang mga bata. Nakikita din, kailangan ganyan. Mga ignorance, the arrogance of Robin Cayetano and the corrupt our thieving politicians. Ganon din po. Ganun. Tama po yung sinabi ni Ma'am ni Sir Florante Malasab. Ayun, may galab shoutout sa'yo, sir. May galab shoutout po. Balikan po natin. What are the reason? That's nonsense. Sabi ni Ma'am Suzuki. Okay. Ito, di ba? Kasi puro sisi sa government. Ang government naman, ito kasi, yung Child Protection Act. Inaabuso naman ng mga kabataan. Di ba po, mga kababayan, mga kasubaybay? Inaabuso ng mga kabataan, ng mga estudyante. Dati, tulad nito, example. Bago natin balikan to.
may mga punto naman na minsan kahit yung government natin, may mga lapses din. Pero sa nagpapatupad po niyan, lalo na sa school, kailangan may checking. Yung mga bag, i-check yan. May fresking, kung kailangan may fresking, kung may babaeng ano dyan, mga kababayan ko, Ma'am Rallies. Hello, Miguel Love, shoutout po. Magandang gabi po dito sa bansang Pilipinas. No? Kailangan kung may fresking, kung may babae yung mag-check na guard o teacher ba na babae sa mga lalaki, ganun din po. 'Di ba? Oo. Hindi yung puro ano lang. Kaso na sobrang luwag, no? Kaya minsan, no, may mga kakulangan. Hindi lang minsan, may mga kakulangan din po. Una, sa loob ng bahay. Pangalawa, sa eskwelahan. Pangatlo, sa seguridad. Kaya kailangan natin na bantayan lahat. Pero wag naman natin isisi lahat. Tulad kay Senator Kiko, binabato siya lahat, no? Binabato. Senator Kiko, anak ng buhay. Bakit ba ngayon, ngak-ngak na ngak-ngak ang mga Duterte sa ganito at kanilang mga grupo? Sa insidente sa Tacloban City. Bakit ba nung panahon nila meron naman eh? Meron namang patayan nun, yung mga colleges. Naalala nyo ba yon? Ang panahon ng dating administration, maganito din kaganapan. Oh, at ang patayan sa EJK. Ano yon? Ha? Ano yon? Design? Sa inyo po mga kababayan, galit na galit sila eh. Parehas lang naman. Patayan nga sa EJK, okay lang, ilang libo ang namatay. Diba? Sobra pa nga eh. Kaya nga yung normalize na lang ngayon sa mga kabataan yung pagmumura, yung PI, ano pa, GAGO ka, GAGO ka, ganun. Anak ng buhay naman, no? GAGA. Eh, nakikita nila sa dating presidente eh. O, okay lang pa tayo noon. Pero we cannot deny na ang kriminalidad noon, meron ding, lalo na sa kanto, meron ding nabawasan. Matakot silang gumawa ng karahasan. Pero, ang gumagawa naman ng karahasan noon, yung mga kapulisan. Dahil may reward system. Pero ngayon, no, si VP Sara Duterte, sa insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, this tragedy is also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. Bakit noon ba sa EJK? Wala bang ganito? Mas malala pa nga eh. Oh, di ba? Yung mga nangre-rape ngayon, tulad nung sa Tarlac. Ni-rape yung bata pa. Bata rin yung nang-rape, tapos pinatay pa. Oh, di ba? Grabe, no? Ganyan nakalala. Ganyan nakalala ang henerasyon po ngayon. And we cannot deny that, mga kababayan, mga kasubaybay. Kaya agree man kayo o hindi, opinion ko to, opinion nyo yan. I also respect your opinion. Lahat po tayo dito, tao lang. Mayroong mga diferensya. Mayroong mga kakulangan. Oh, sabi ni Ballpoint, at least the banana tree is full of bananas. Diba? Anak ng buhay, no? Akala mo perfecto. May busy pa pala tayo. Meron pa pala tayong busy presidente na gala ng gala. Kung sa may patay, kung sa may... Doon lang, gagala lang siya. Di ba? May mga juvenile ano pa. Tapos si Robin ngayon, ganun din. Sinisisi si Senador Kiko. Parang dinidiin pa eh, no? Parang kasalanan pa ni Senador Kiko. Ay, nako naman. May mga proseso yan eh. Akala mo hindi convicted eh, no? Ay, nako mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Team din ng mga tirada eh, no? Akala mo they are perfect, no? Ay, nako naman talaga. Hindi naman tayo gwapo, hindi naman tayo professional, pero ewan ko lang. Ng buhay. Ito, no? Proceed tayo sa next topic po, mga kababayan. Ng buhay, no? I love you, mega love shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon, ha? Mga kababayan, mga kasubaybay. Hello! Anak naman talaga, eh, no? Pagbigay pa ng tarpaulin, may napupunit pa. Anak ng buhay talaga, eh, no? Oh, mga kababayan, mga kasubaybay. Hello, Sir Julius! Mega love shoutout po.
Hello, Ma'am Sheng Tumunong. Ayan, mega love shoutout pa. Ito po, proceed tayo, no? Ito, proceed po tayo. Ito, tagal na to eh. Nakaraan pa to eh, no? Itong 41 billion, no? Looting on ito po. Chang. Ayan. Ito po, mga kababayan. Naalala niyo po ba ito? Itong 41 billion pandemic looting on a trial? Duterte, yes man, Duque muling haharap sa sandigan sa anino ng family-style corruption, di ba? Puna ang ating BP, pero ito, nung panahon ng pandemic, kahit hindi ko na-explain to eh. Sigurado talaga eh. Ito po, breaking news, 41 billion pandemic looting on a trial. Duterte, yes man. Duque. Muling harap sa Sandigan Bayan sa anino ng family style corruption. Bumalik sa Sandigan Bayan ng anino ng pandemic looting. Ayun. Alala nyo ba to? Ayan, no? Isa na namang mahalagang pandinig ang nakatakda ngayong araw laban sa dating Health Secretary Francisco Duque III. Noong June 22 pa po ito. Ang isang pinaka-loyal na yes man ni Rodrigo Duterte at isa sa mga pangunahing mukha ng Department of Health sa gitna ng isang pinakamadugong yugto ng pandemya. Noong Lunes, noong June 22, nagpatuloy sa Sandigan Bayan, First Division, ang graft trial ni Duque kaugnay sa umanong irregular na paglilipat ng 41.46 billion ang pondo ng Department of Health papunta sa procurement service ng DBM o PSDBM, no, para sa pagbili ng COVID supplies noong kasagsagan ng pandemic. Ito. Kahit di na natin basahin po ito lahat. Pero sige, basahin ko po lahat. Ayun, no. At ang pagdinig ngayong araw, nung Lunes, inaasahan tumistigo si Eljon Humamil. Naalala niyo po ba ito si Eljon Humamil? Isang Record Officer Commission on Audit habang unti-unting binubuo ang prosecution ng ang kaso laban kina Duque at dating DBM official Lloyd Christopher Lao. Ayun, ito na. Formally. Ayon sa piskal, abot ng 6 na pong testigo ang balak nilang iharap sa buong paglilitis. Ayan. Pero tandaan, ang kasong ito ay hindi simpleng technical lapse or clerical error lang. Ito ang isa sa pinakamabigat na legal fallouts ng pandemic procurement mess na sumira sa tiwala ng publiko sa gobyerno noong panahon ng desperado ang mga ospital, health workers, ordinaryong Pilipino, PPEs, test kits, ventilators at iba pang life-saving supplies. Ayon sa Office of the Ombudsman, sina Duque at Lao ay kumilos umano ng may evident bad faith o gross inexcusable negligence nang ilipat ang napakalaking pondo ng DOH sa PSDBM mula noong March hanggang December 2020. Kasi tayo lang po noon na bansa ang pinakamay matagal na lockdown. Diba mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor? Kasi, hello Ma'am Rose, may love shoutout po. Nakalang buhay naman talaga no. Ay, God bless Philippines, sabi ni si Ma'am Agnes Manuel. Kaya ipag-pray talaga natin ang bansang Pilipinas. Ito din po, ayan naalala nyo ba ito? Ito yung pinakausapin ni Digong kay BBM na wag nang ungkatin itong Farmally. Ayan! Anak ng buhay! Nung naalala po nyo ito ang dahilan itong Farmally kung bakit sinabihan nila, no, na si PBBM daw ay bangag, mga kababayan, mga kasubaybay. Itong hiling ng ating former president kay President Bongbong Marcos ngayon, no, mga kababayan, no, anak ng buhay na kung maimbestigahan itong Farmally na ito, no, mga kababayan, ay nako.
Ito na yung sinasabi nga ng isang vlogger Totoo talaga, di ba? Anak, sabi ni Ballpoint, the sponsor used to do daily live on channel but wasn't possible due to many issues. Ayun. Ito sabi ni Andres Marang, basura ka. Ikaw basura ka rin. Pinanganak ka nga sa Ay, nako. Hello po, ma'am. Brave woman watching from Israel po daw siya. Hello, mega love shoutout po sa mga Pilipino dyan sa Israel. Diba, naalala nyo itong Farmally na wag ungkatin. Anak ng buhay. Ano sabi ni PBBM? Kung paano wala na siyang magagawa kung paimbestigahan ito. At yun na, naglunsad sila ng maisog rally doon sa Davao at siniraan ang pangalan ni PBBM. Hanggang ngayon, sinisiraan pa rin. Diba? Diyan yung nakikita na hindi pinupolitika na talaga. Punta doon ng ating VP sa Sarangani. Nagdala ng tarpaulin. Nagdala ng tank. Oo, madaling mabutas. Mga kababayan, mga kasubaybay. Tapos may dinagdag, yun pala sinisiraan si PBBM, no? Bangag daw, matagal masamang damo, matagal mamatay. O tapos palakpakan naman yung mga utak dilis. Woo! Wow, ha? O, imbis na tumulong para mapaunlad ang bansang Pilipinas, pag-alagala, maninira pa ng presidente. Isang vice-presidente, grabe manira sa presidente. Siguro dahil, ewan ko lang, sobrang nasaktan. Kung may kasala, ang tao kasi pag may sugat, kahit balagyan lang yan ng konting tubig, magrereklamo talaga yan. Magrereklamo. Kung inosente yung isang tao, kahit anong bato na bato mo sa kanya, hindi magsasalita yan laban sa'yo. Kaso may sugat Oo, may tama. May tama ang utak. Di ba po, mga kababayan, mga kasubaybay? Anak ng buhay. Di ba? 41 billion ng pandemic. Iba pa yung may binenta pa sila na gold, ha? Ang alahas ng First Lady, ha? Iba pa yon. Di ba, mga kababayan, mga kasubaybay, di umano, nagbenta pa daw ito ng mga alahas pag-ari-arian ng First Lady, di umano At ito pa, in my own experience, dahil na lagi ko naririnig, dahil naging volunteer ako ng panahon ng pandemic, meron talagang bayarang nagaganap. Pag may namatay, paulit-ulit na, gas-gas na pag may namatay, kahit namatay sa lagnat o stress dahil sa pandemic, maraming namatay sa stress at saka sa mga injection na yun Tapos tinapon lang. Tinapon lang talaga yun, mga kababayan, mga kasubaybay. Tinapon lang, walang kwenta nung panahon ng wala na. Di ba sinayang? Libre pala yung mga PPE na yun, bakit binenta? Kumuha na nga sila sa pondo pondo ng bansang Pilipinas, nagbenta pa. Grabe ba? Grabe ba? Tindi, palakpakan natin. Grabe ba? Tignan nyo nga kung gaano sila katindi. Katindi mangurakot. Tapos isisisi nila sa ibang tao yung kanilang ginagawa. Mga kababayan, mga kasubaybay, matindi. Tapos sasabihin na naman ng mga Pro Duterte yung mahal nila sa poon mahal nila yung poon nila Sasabihin kung hindi si Duterte daw yung presidente, patay na daw yung sambayan ng Pilipino nung panahon ng pandemic. Maraming kababayan natin na hindi umaasa nung panahon ng pandemic, nabubuhay sila sa kanilang mga bukirin. Mga kababayan, Ay, nako. Magsalita pa ba tayo dito o magsalita pa?
Naglalakad lang nga eh. Yung mga kababayan natin noon. Tapos marami pang mga IDs, may kung ano-ano pa. Tayo pang Alam nyo, doon pa lang sa pinakamatagal na lockdown eh. Alam mo na may kurakot eh. May kababalagan eh. Ang iba nakaano na eh. Tayo naka-lockdown pa. Nakikita nyo ba yung diferensya? O, sino ngayon ang may diferensya? Diba? Anak ng buhay. Kala nyo kung sino, ito. Ayaw ni Digong yan dahil madamay ang BFF niyang si Michael Yang. O, diba? Tignan natin yung comment section. Mabubusog, agree ako, at Bungo is Kwandare alleged payout bounty in the charge. O, diba? 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 Akala nila no? Anak ng buhay. Tama yung mga mukha nila. Akala mo eh. Sarap lamutakin yung mga mukha no? Sarap lamutakin no? Kala mo mga santo mga sanggano pala. Akala nyo lang tinutulungan yung sambayan ng Pilipino, yung pala unti-unti nang pinapatay nung panahon ng pandemic. Diba? Shout out po from Tarlac. Ron Swansea. Ano to po? Ang liliit Anak ng buhay, taga Tarlac pala si mama. Saan ka po sa Tarlac? Anak talaga yung buupols, no? Anak ng buhay. Ako tatlong beses ata ako na-injikan eh. Hanggang ngayon, di na ako tumaba tulad dati. Na-feel ko talaga yung parang iba na yung loob ng katawan mo. Kasi ano yun eh. Ako kung antibodies o ano ba yung in-inject sa atin, hindi natin alam kung virus din yung in-inject sa atin para to fight the virus din. Ganun talaga may mga antidote nga eh. Pero iba na yung feelings. Tapos hindi nagamit. Yung Johnson & Johnson, pag na-injikan ganon, siguro bulagta ka kagad eh. Opo, sobrang tapang talaga yun kaysa sa Pfizer. Sinovac. Ano pa ba yun? Pfizer tsaka Johnson & Johnson. Pag Johnson & Johnson, sigurado. Lahat ng na-injikan yung nag-o-observe ako. Pag na-injikan ng Johnson & Johnson, kahit gaano kalaki na tao, bulagta eh. Grabe no? Dinadaya lang tayo. Mga kababayan, mga kasubaybayan, daming namatay. Hindi sa hindi sa pandemic, hindi sa stress. At ito pa, ang naobserbahan ko pa, pag kilala ng munisipyo ang mga tao, hindi na nila kina-quarantine. Sa bahay na lang, wag lang lumabas. Pero pag hindi nila kilala, doon ka sa paaralan kung saan yung quarantine area. Abot ka pa ng ilang linggo doon. Anak ng buhay naman talaga ngayon, ito na. Uungkatin talaga yan. Kasi kung panahon pa to ni Digong, wala na. Goodbye na. Wala. Magiging na lang to, parang si Sir Andaya. Magiging, magiging kwento na lang ito lahat. Kahit ito, yung Farmally, maging kwento na lang to, maging anino na lang. Panahon ng patayan sa AJK, magiging na lang sana. Kung sila pa rin yung nakaupo, magiging kwento na lang. Tapos isisisi nila kay PBBM. Di ba mga kababayan, mga kasubabay, mga ka-sponsor? Ayun po, at yun lang po, lipat po tayo. Next topic po tayo, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. At ito na naman. Meow meow. Alam niyo ba sino ba? Meow meow. Alam niyo na po, 'di ba? Alam niyo na po pag ganito, no? Meow meow. Aray mo. Ito po. Bang. Ito na. Ito, next topic. Ito po. Ito na naman ang ating Congressman Kiko Barsaga. Expelled the congressman ng Cavite 4th District Representative. Ito nung Lunes, ngawa na naman ang ngawa. Ano ba dapat? Mga gano'n na naman.
No? Meow meow. Itong congressman na, ay nako, ilang beses na. Ilang beses ka na! Ha? Ilang beses na, aray mo. Babasahin natin. Hindi ba nag-ano pa siya? Nagtanong pa na, sino ba yung walang utak na politiko na gumawa ng batas na bawal ipakulong ang mga minor de edad? Ayan tuloy na, yan tuloy, nagbabarilan sila sa eskwelahan. Di ba, kung nakita nyo to yung old pictures nito na may baril siya ng gumano, may kutsilyo, yung parang buang yung mukha niya. Di ba? Hindi po ito PGMN, Noel Lagutin. Yung Cartoon Network nyo, wala na. Hindi po ito Cartoon Network ha, Sir Noel Lagutin na may Gcash na nakalagay. Ang lalaki ng Gcash na. Ano muna tayo, labas mo muna tayo sa topic. Ito kasi may nag-comment si Noel Lagutin, no? Hindi po ito PGMN ha, mga kababayan. Noel Lagutin, yung mga Gcash ang lalaki, nakalagay talaga sa screen, no? Anak ng buhay naman talaga, no? Bago mo sabihin yan, sabihin mo dun sa money groups. Ito po, diba? Nasupalpal na naman itong si Meow Meow. Hello, Joker 10 ha. Hello, Miguel Sharon po. Ito, ulitin na. Sino ba yung walang utak? Sabi ni Kiko Barsaga, ni Congressman Kiko Barsaga. The expelled congressman. Sino ba yung walang utak na politiko na gumawa ng batas na bawal ipakulong ang minor de edad? Yan tuloy, nagbabarilan na sila sa eskwelahan. Yung pala tatay niya. Anak ng boy, nasupalpal. Nabakto ito, si Kagawa Joey, kilala nyo naman po yan. The late Cavite 4th District Representative Elpidio Pide Barsaga Jr. voted yes to the House Bill number 6052 or an act strengthening the juvenile justice system in the Philippines. So, tatay niya rin. Anak ng buhay, no? Nasupalpal, na back to you. Ano kasi siya, itong ating congressman. Mga taga Cavite, may ganap shoutout. Ang congressman nyo dyan, no? Marami akong pinsan dyan, ha? Ngawa, nasupalpal. Tignan nyo nga ito yung congressman natin dyan, no? Sa Cavite. Yan, sa kay kuya ko dyan, no? Nasa Tracy Martires, yung mga kuya ko, yung mga pinsan ko dyan. Eto, tatay niya yung isa sa nag-approve dito, nag-vote dito, bumoto dito sa bill number 6052, no? Or an act strengthening the juvenile justice system in the Philippines laban sa mga kabataan, no? Na hindi pa pwedeng ikulong kung nasa middle edad pa yun, no? Go lang daw, no? Kiko Barsaga, ayun, nasupalpal. Isa pala yung tatay niya, anak ng buhay. Na back to you! Diba? Ngayon, meow meow. The Meow Meow Vlogs. Parang ano lang, parang babaeng pusa, no? Yung dada, meow. Tapos sasabihin ng lalaking pusa, ganun eh. Meow. Sabihin na naman ng babaeng pusa, tomorrow. Di tomorrow ka ngayon. Anak ng buhay. Na-back to you. Basahin nga natin. Ngayon, kilala mo na. Like father, like son. Meow meow. Pamor. Diba? Yun lang, tatay niya. Yun lang, tatay niya. Ngawa na ngawa. Ito yung pinakaano kasi. Sugod ka ng sugod. Tapos, yung bala pala, papunta sa'yo. Dito mo makikita kung nasobrahan sa bright ba to o naging 80-80 lang. Magaling to mag-arnis eh. Alam ko magaling to mag-arnis si Congressman Kiko Barsaga eh. Pang-arnis ka lang, Kong. Ng buhay naman talaga eh. Ngawa na ngawa. Simula ng umpisa, ngawa na ngawa siya. Kung ano-ano yung sasabihin niya palaban sa administrasyon.
Titirahin niya yung pinakakilalang negosyante. Parang no? Parang ay nako. Hindi ko na itinuloy pero sinabi ko na. Bobo lang. Nung tinanong nga siya ni Atty. Palsis, supalpal din no? Yes or no yung sagot. Yes or no lang yung sagot kung tumatanggap ka sa mga mayayaman o sino nagbibigay. Dahil alam mo, pag ikaw ay isang kongresista, marami talagang hocus-pocus. In-explain niya pa yung yes or no yung sagot no? Yes or no na lang yung sagot, in-explain niya pa. Ngayon, eto, kung anong sinasabi niya, bumabalik sa kanya, anak ng buhay. Anak ng buhay. Sabi ni Mama, may taekwondo before, but no good, Lol, at Las Pilipinas team with us. Anak ng buhay, sabi ni Ma'am Rose. Anak naman ng buhay. Kailangan nating tumawa dito, Ma'am Rose. Parang pusa na hindi lang meow-meow no? Ano lang talaga yung alam ko ba kung papansin mo or he is spreading his own opinion tama naman yon yung sinasabi niya, may punto naman. Pero ito, yun pala, yung katotohanan, tatay niya pala yung, ay nako. Tomorrow! Di ba? Hindi na meow-meow. Imbis malambing tayo dito ng meow. Biglang meow! Mga ganun na Talian nyo yung pusa nyo. Ang buhay. Kaninong pusa to? Talian nyo. Anak ko ng buhay naman talaga Mukha pa lang batak na no? Arnisador pero walang self-control Yung pagiging martial artist sana nito ni Kong Kiko, mga kababayan, mga kasubaybay, sana ginagamit niya rin yung disiplina, kaso walang disiplina Oo, mga kababayan, puro ngawa okay lang yan, may DDS dyan, pabayaan nyo lang yan. Para marinig niya kung ano yung utak ng mga kabaro niya. Ano boy, maliit ka na nga, maliit pa utak mo. Isa kang abogado, isa kang kongresista, pero yung pag-iisip mo lutaw. Sa Bisaya, lutaw, it means litaw. It means hangin. Lutang lutang. Ang buhay. Puro kasi to ngawa. Kahit saan, kada post niya makikita mo talaga puro ngawa. Ito pa mga DDS, kung sino yung niya ng sign ng juvenile justice, si Senator Villanueva, si Marco Beta, si Senator Kiko, si Senator Chis, Senator Subiri, Senator Lito, si Senator Pia, Senator Katokada, si Senator Kawat, nandito rin. Sila, ilan sila? Ang leader nila si President Nick Brace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 sila 12. Anak ng buhay niya. At yung nakaraan pa, yung tatay niya, anak ng buhay. Kailangan kasi, pag-aralan mo, bumalik ka sa tawag nito, yung bumalik ka sa values ng ating eskwelahan. Ako, hindi naman ako professional tulad niya, ng ating Congressman Kiko Barsaga. Kasi ito na wala boboy bobo. Parang parang ito si MGP24 bobo rin. Ng buhay naman talaga
bago sana tayo maggawa, no, isip-isipin muna natin kung ano, totoo ba, or kanino ba galing, mga kababayan, no? Mega love shoutout po sa ating mga kababayan dyan sa Doha, Qatar. Ano ng buhay naman talaga? Bakit ka pa nakisawsaw na naman? Expelled ka na nga bilang congressman, nagmeow-meow ka na naman. Na back to you ka tuloy. Tulad din ng mga supporters, no, ngawa na ngawa doon sa waling-waling, no. Yung pala yung authors, Senator Loren at si Robin. Anak naman talaga no. Bobo lang. Sorry nakapagsalita tayo ng masakit Akala kasi nila, mga kababayan, mga kasubaybay, bobo po tayo. Yung pala sila yung bobo. Anak ng buhay naman talaga. Hello po, good evening po sa lahat. It's already 9 p.m. here in our country. Anak ng buhay, boboy, bopols. Ngawa na ngawa tapos hindi marunong. Dapat ni-research mo muna kung Kiko Barsaga. Bagay sa'yo siguro hatawin ng arnis sa puwetan. Hindi po siguro to dumaan sa tamang proseso ng pagiging arnisador niya. Or dalawa lang, baka paghataw nito, natamaan to lagi sa ulo. Malakas ang score malaki ang points pag sa ulo 1 puntos lang sa paa, sa katawan. 2 ata na ngayon. Depende, every year nag-iiba. Pero lagi siguro itong natatamaan ng padded stick. Okay lang sana kung natamaan ito. Baka hindi padded stick yung nakatama sa ulo nito baka live stick Anak naman talaga. Good evening po, sir. Ayun, may love shoutout po. Baka sa sobrang tama ng Arnie stick o padded stick sa ulo nito ni Kiko Barsaga, kaya nagkakaganito to. Anak ng boy, magagalit kayo sa akin, pero parang nakikita mo na no? Bopols Hipokrito masakit talaga. Kung sa panahon ni Digong, no? Sa panahon ni Digong, dati may tanim droga. Ngayon ginagawa nila maleta na naman. Baka nasobrahan to. Mga kababayan, mga kasubay, hindi tayo galit Okay po, no? Proceed tayo sa next topic, mga kababayan. Ginagabi na po tayo. Ayun, ito pa po. Ano ba to? Ayun, ito nang sinasabi ko. Ito na. Ito pa, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no. Punta tayo sa next topic po tayo, mga kababayan ko. Ginagabi na po tayo Ayun, no. Mga insidente na mga school-related incidents ngayong linggo. Several separate incidents involving school safety and the student welfare have drawn public attention across the Philippines within the past 7 days, including the deadly shooting incident early today, nung kahapon po, no, June 22, at San Jose National High School in Tacloban City, Leyte. The recent event have renewed discussion surrounding campus security, student support system, conflict intervention, and how schools respond to reports and concerns raised within their communities. Tama po ito. Reported incidents. June 16, 2026, no? Naalala po natin yung stabbing incident was reported inside a private school, Barangay Santa Clara, General Trias City. Ito sa Cavite. 7 grade 5 students injured. Initial reports identified the suspect as a grade 8 student. Noong June 2019 naman po, mga kababayan, another stabbing incident occurred inside the Cavite National High School where the grade 11 student was injured. Reports indicated that the person involved was also a student. Ito nung Lunes, also
shooting incident San Jose National High School in Tacloban City resulted in multiple casualties. Ngayon parang 11 na po, 11 na po yung injury. Casualties and injuries. Initial report started at that the suspects were fellow grade 9 students. June 22, students also staged a protest at PNSH main following allegations involving inappropriate conduct and alleged sexual abuse concern between the teachers and a student. Authorities and concerned officer are expected to address and determine the facts surrounding the allegations. These separate incidents have intensified calls for the stronger schools protection measures, early intervention programs, accessible reporting system, and safer learning environments nationwide. Dapat po talaga ganun. Ito po yung sa Tacloban noong June 22. Ito din yung allegation of sexual abuse between the teacher and the student. Nang naganap na naman. Ay, naku talaga. Noong June 19, nung stabbing incident sa Cavite. At ito yung stabbing incident noong June 16. Sa General Trias. Kita mo itong gaano ka-violente po mga estudyante. Para sa akin, I think we need police visibility sa mga school areas po, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ballpoint. Para lang ito ma-secure talaga ang seguridad, not only for the pupils, also to the students sa mga mostly sa mga secondary levels, sa senior high and junior high schools. Tama po ito. At kanina po may report din doon sa Visayas, ganun din grade 9 at grade 10 nata po, nagsaksakan din mga lalaki. Diba nakikita nyo yan mga kababayan, mga kasubaybay, kung gaano kalala po ang ating inang bayan ngayon. Improper use of improper use of social media, or kulang talaga sa pag-guide ng family, or may mga fear, pressure sa kanilang mga sinasamahang mga barkada. Ayan, Kiko Barsaga, since that the father also one of the master of juvenile. Diba? Ayun. Kaya mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor, ano masasabi nyo? Basahin po natin ng mga character and values cultivated first within the home. Tama po talaga itong sinabi ni Judith Pamanian, ni Ma'am Judith. Between the right and wrong to guide firmly towards the right path. Furthermore, we must actively involve in knowing who our children associate with. Diba? Kailangan nating alamin kung sino yung mga kasama nila po. Kung sino yung mga kabarkada o kaibigan nila. They should choose friends who will help them grow. Tama po ito. And place them in the positive situation. As parents, we must also educate our children on how to keep themselves safe at all times to avoid unnecessary harm or accidents. Tama po. Kahit di na natin. Lahat talaga may mga prohibited and unprohibited na gagawin yung ating mga kabataan. Lalo na sa mga ganitong mga edad na may mga sila may mga sariling desisyon na po sila Hindi na po sila talaga bata Nasa adulthood na po sila na stage mga kababayan. Kaya iba-iba na. Mga kababayan. Parang ito, mga kabayan, mga kasubaybay, kung hindi natin i-check yung seguridad ng ating mga estudyante, kahit nga sa loob ng kulungan, di ba, may mga patayan, may mga gang sila, may mga pangkat-pangkat sila, ganun din. Marunong na yung mga estudyante po ngayon, mga kababayan, mga kasubaybay. Iba na yung ngayon, tirada ng ating mga kabataan ngayon. Hindi na po tulad dati na takot ang mga estudyante na gumawa ng hindi kaaya-aya o kasamaan. Ngayon wala na. Lantara na po talaga dahil nakikita na nila po yan. Especially sa social media, kaya bantayan talaga natin ang ating mga anak, mga kabataan, mga pamangkin, mga kapatid, at kung sino-sino ang kanilang mga sinasamahan. Dahil ang una po talagang sisingilin dito, hindi yung mga teacher o ang mga guards dyan sa loob
ng eskwelahan at labas, no, bago sila pumasok, kundi tayo na parents, kapatid, mga elder na mga kapatid, no, mga kuya at ate, kailangan nandyan tayo to guide our siblings, our son and daughters, inside our home, mga kababayan. Sabi niya, dapat parents should always dapat po kasi laging konsultahin ng mga magulang ang kanilang mga anak, kasi minsan ay may problema yung mga anak na hindi man lang nila inaalam. Tama po talaga sabi ni Joker Tena. Ayun. Kailangan nating alamin yun, mga kababayan. Di puro tayo ba may minsan hindi na. Kasi siguro sa kabisihan or pagod na, 'di ba? Nagtatrabaho, alam ko naman nafi-feel ko naman yung mga parents maaga pa silang gigising. Para mag-prepare ng baon ng kanilang mga anak, mag-prepare ng kung ano-ano pa, no? Para lang ma-provide lahat. But kasi ang epektado dito hindi lang po anak na isa. Kundi kung may napatay sila o may nasugatan, okay lang kung masugatan na hindi malubha o mga daplis lang. Pero kung malubha na, it can cause na magiging depektado na yung katawan, yung magiging inutil na, kakaiba na rin yun, masakit yun sa pamilya din na ganun yung kanilang mga anak, mga parents. At lalo na kung may mapatay sila, yun ang pinakamas masakit. Syempre, hindi pa sila makukulong. Dahil bata pa, ma-undergo pa yan sa juvenile detention ng DSWD at kung ano-ano pa, o bago sila hatulan. Tapos 'di ba nakikita nyo kung yung conversation ng dalawang bata po doon na ako bahala sa iyo bro. Dahil kailangan kung magbago tayo doon mag-ano yung natin, no. 'Di ba? Nakasubaybay. Kaya ito yung ating bantayan talaga, antabayan yung ating mga kabataan, mga kababayan, mga kasubaybay. 'Di ba? Hindi yung puro lang tayo puro trabaho. Kailangan we need to ask our children na kung anong may problema, kung anong kailangan nila ng embrace, pagkalinga, emotionally, spiritually, physically. Kailangan po nila yan, and mentally. Diba? Tapos yung ibang mga politiko dyan, sisi sa gobyerno. Wala naman kayong nagagawa Hindi nyo nga nasusolusyonan yung mga kabataan na pasaway sa barangay nyo, isisisi nyo pa sa kay PBBM at sa kung sino-sinong senador. Yan din ang ayaw ko no? Magagaling sila pero yung kanilang sariling bahay, minsan sa loob ng bahay, mga anak nila, mga adik. Ang buhay naman talaga. Tapos sisisihin nila. Ito yung pinakaano yung part na isisisi mo pa sa presidente at kung sino-sino. Dapat kayong mga parents, kung sino man dyan ng mga reklamador, umpisahan nyo yan sa loob ng bahay nyo, ha? Huwag puro ngawa, ha? Good evening po. Anak ng buhay naman talaga no? Parang ginabi na po tayo, no? It's already ano na po oras dito. It's already 9:13 in the evening. Ayun. Next topic po tayo, mga kababayan, mga subaybay. Pero sa inyo po, anong masasabi niyo po, mga kababayan ko? At ito pa. Ito maganda. Ito pag-usapan natin, mga kababayan, mga subaybay. Kung payag kayo, ha? Kung payag kayo. Kasi pababa na yung mga kriminal ngayon, yung edad ng mga pumapatay o ng re-rape, no? Pababa na po Ito po Sa inyo po, payag po ba kayo? Ito po Payag ba na ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng mga kabataang mananagot sa batas? Napatanong na lang si Senador Robin Padilla sa kanyang post sa social media kung may pag-asa pa ba na maisalang sa isang special session ang kalagayan ng kanyang panukala na isinulong para sa pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Payag po ba kayo na ibaba? Ng iba naman po, basahin po muna natin dito, mga kababayan. Basahin po muna natin.
If nakapatay or heinous crime, convict them as an adult. Pwede naman yun. Para sa akin, no? Ito, basahin po natin. Ito sabi ni Sir J. Servito, no? If nakapatay or heinous crime, convict them as an adult. Pwede na naman yun. Ito naman si Cyrus Consulta. For me, hindi lang dapat nagkatuon ang usapin sa pagbaba ng edad ng criminal liability. While accountability is important, tama. Kailangan din nating tingnan ang root causes kung bakit may mga kabataang naglalabag sa batas. Marami sa kanila ang lumalaki sa kahirapan, kapabayaan, kakulangan ng edukasyon o negative influence ng kapaligiran. If we focus only the punishment, baka hindi natin matugunan ang totoong problema na mas mahalagang palakasin ang family support, education, guidance program, and rehabilitation upang bigyan sila ng pagkakataong magbago at maging productive member ng lipunan. Lipunan. So justice should not only be about punishment but also about giving people a chance to reform and rebuild their lives. Para sa akin, ganyan naman po. Para sa akin, okay po ako. Okay naman po ako na ibaba, pero kailangan susihin po natin muna kung ano ba yung mga backgrounds, kung bakit nagawa nila yan. So kailangan may mga programa tayo dyan, no? Mga kababayan, mga kasubaybay, mga kasponsor. Ngayon, mayroon namang yung internet daw ay parang may mga age limit, no? Pag ikaw ay hindi pa underage ka pa, parang may limit, parang gagawin po daw nila yon. Ewan ko kung matutupad po yan, no? Sa Facebook, kung rinig nyo po yung balita na ganun. I don't know kung sa TV5 yun o sa GMA TV News, no? Kasi sa Japan na 14 years old, ito si Ma'am Rose, nandyan po si Ma'am Rose, no? Lahat po ng mga kababayan natin mga ka-Japan. Where's BBM now? It's different. Ayun. Yan, ballpoint. Ayun, ito po. Yes, dito sabi ni Harvey Escolano. Yes, so the lowering criminal liabilities in the Philippines, criminal liabilities in other countries, MARC. 14 years old China, Japan, and May European nations. 12 years old Canada, the Netherlands, and Scotland. 10 years old England and Wales and Australia, which varies by territory. 7 years old India and Myanmar. Grabe Tindi, no? Mga kababayan, mga kasubaybay. Ito, may mga may mga sila sa ibang bansa pababa. Sa India 7 years old basahin natin yung nag-reply. This 100%. Ayan. Sa Middle East may bitay pa. Ito po tingnan nyo sa Japan 14 years old, sa Canada, Netherlands, Scotland, basta sa Europe, Japan, and China 14 years old. 10 years old naman sa England, Wales, and Australia, which varies by territory. 7 years old naman sa India and Myanmar. Grabe, no? Pababa ng pababa. Pero sa inyo pang sang-ayon po ba kayo dun? Para sa akin, sang-ayon ako. Sang-ayon po talaga ako. May punto naman. Pero, kailangan din natin yung background muna ako. Bakit nagawa ng bata yun, Sa inyo po mga kababayan, ano pong masasabi niyo? Maybe they should just be limited to the social media. Sabi ni Sir. Opo, parang ganun May balita po na ganun, nagagawin ng Facebook po yun, na merong age limit. Lalo sa mga kabataan na may time limit din ng pagdating ng mga 9 ata. Parang ganun yung narinig. Ewan kung tama ba o mali yung narinig ko. Nasa balita po yun. Na parang gagawin ng Facebook o social media. Na parang may kain ka doon na kung anong edad mo. Parang may requirements po sila. Sa inyo po mga kababayan, mga kasubaybay. Ma'am Rose, tama po ba ang nakasulat po dito? Kasi sa Ma'am Rose nasa Japan po ito. 14 years old, pwede na po makulong dyan sa Japan, China, and Europe nation. Pinaka-CD dito, yung 7 years old sa India at Myanmar, pwede nang makulong. Ay sa Middle East nga no? Ay bitay agad pag nagkasala ka no? Anak ng buhay talaga. Di ba naalala nyo yung isang Arabo na pinatay niya? Na ganun si Ma'am Rose. Tama po talaga yun. Naalala niyo po yung isang isang media influencer na pinatay ng kanyang pinsan, di ba? Kahit anong areglo ng kanyang kamag-anak o mga tsuhin nila,
Dahil pinatay siya ay wala talaga. Hindi pinagbigyan. Hindi talaga pinagbigyan. Pinatay din yung pinsan niya na pumatay sa kanya. 'Di ba? Nakakalungkot po talaga mga kababayan yung mga ganyan, no? Mga ganyang kaganapan. Lalo na ngayon, no? Pababa na pababa, 9 to 10 years old ay ganun. Ganun yung yung patayan. Okay lang tayo, may naghahanap eh. Ayun, hello, Kaya magandang gabi po sa lahat. Relax muna tayo, si sponsor mo na bahala. Ayun po. May nagtatanong dito, ballpen na yun. Ayun, ballpen. Sponsor po ako, mga Margie. Mabayad. Ayun, no. Si Mr. Sponsor po ako. Yun po si Ballpoint. Ako muna po yung uupo dito sa kanyang channel. Meron din po akong munting channel. Ayun, sa labas ng bahay ako kasi gusto ko yung ambience. Mr. Sponsor 1992 po. Ayan. Pakisupport din po. Ayun. Ayan na guys, si nakikita din po kayo ni Ballpoint doon sa monitor po. Nakikita niya, naka-monitor din po siya. Ayan. Sabi ni Batik. Sir Batik. Ayan. Diba? Matindi, no? Naalala niyo po yun, balik tayo sa topic, no? Anak ng buhay, pinatay niya yung kanyang pinsan. Wala, hindi talaga nadala sana yun, nareglo. Sana ganito din sa Pilipinas po, no? Tulad nung patayan ng nandito po si Ballpoint, nagluluto po ata ng kanyang recipe. Wow! Naaamoy ko eh. Di ba po? Tingnan nyo yan, mga kababayan, mga kasubaybay. Pero maganda naman po itong ni Senator Robin. Maganda rin kung may mga, pero kailangan susihin. Baka may advantages and disadvantages. Tulad ng nangyari kay Bibi Ama, 14 years old siya, kinulong. Bakit nakulong man si Bibi Ama? Di ba ang nagganap nun si Idol Binoy? Wow! Di ba po? Alam mo yung nangyari kay Bibi Ama, bakit nagawa niya yon? Bakit pinapatay niya pati mga pulis? Ni-rape ang kanyang asawa, yung kanyang kinakasama. Nabuntis pa, ni-rape ng mga pulis. Yun ang isa sa kwento ni Bibi Ama. Pero 14 years old siya nakulong. Di ba kawawa? 14 pa lang yung edad. Pero ay nako talaga. Kaya ang mga villain po ay hindi sila ipinanganak na ganun sila. Naging ganun po sila dahil siguro una sa kanilang mga kasama, fear pressure, or sa kakulangan sa guidance sa loob ng bahay o sa loob ng pamilya. Opo. Di ba? Kaya sa inyo po, anong masasabi nyo? Pahig po ba kayo dyan sa panukala nitong ni Senator Robin na pababain sa 10 taong gulang ang edad ng kabataang mananagot sa batas? Pwede naman para sa akin, pwede. Pero i-separate talaga sila. Separate yung kulungan nila. Hindi sila pwedeng ihalo sa mga may mga edad. Kawawa sila eh. Lalo na pong may mga pangkat-pangkat. Kawawa ka doon. Bugbog sarado ka doon. Pag naging newbie ka, nako, ikaw yung pinaka-last kumakain. Kung ano yung tira-tira nila, yung kakainin mo. Pag nakulong talaga, kala nila madali lang makulong, ha? Kala nyo, ha? I-razor ang buhok mo dun. Alam nila, pag baguhan ka, kalbo ka. Totoo po yan, patawa lang po tayo dito, pero totoo yung kaganapan. Kaya, lahat mga kabataan, sa inyong mga parents kung nanonood man kayo, i-guide po ninyo yung inyong mga kabataan para hindi po mapariwara ang kanilang mga buhay. Yun lang po yung mga advice ko po, mga kababayan, mga kasubaybay. Kawawa eh. Kawawa. Una, hindi lang sila kawawa, yung future na. Pangalawa, yung future nila kawawa. Hindi lang sila yung personal nila, maghahanap sila ng trabaho, may record sila, wala na, walang pag-asa unless lang bibigyan sila ng mga chances. Tulad ng tama po, Ma'am Jo Cortina. Hello, Sir Jo Cortina. Yung po, may DSWD, pero kung ito, mga ganitong kaganapan nangyari noon, sigurado pag nakulong ka, ay gagawin ka nilang baboy yung panahon ng mga sinauna pa. Pag nakulong ka. Tindi. Kaya yan ang Bibi Ama na true story po yan.
Pero sa pelikula, naiiba lang yung ano dyan, context, yung content niya. Pero yung katotohanan, mas mapait pa dyan, ha? Mga kababayan, mga kasubaybay, mas mapait pa. Ang katotohanan talaga yung pagkakulong ni Bibi Ama. No? Kaya wag nating i-risk ang future ng ating kabataan. Kailangan mga parents, no? Mga kapatid, mga kuya, mga ate, i-guide po natin ang buong pamilya. Una, manalangin, anumang pinakamaan talaga, malapit ka sa Diyos eh. Kahit nga malapit sa Diyos eh, kahit kung sino mo nga gumagawa pa rin ng kabulastugan eh. It's because of temptation. It's because of bugso ng damdamin. It's because of our emotion. Diyan tayo nadadaya eh. Kaya ang unang ang dinidestroy ng kaaway ni Satan eh, ay ang pamilya. Kaya kailangan natin yung family talaga magiging talaga, may quality tight talaga. Yung higpit na higpit, no? May panalangin, may pag-aruga, may encouragement, walang discouragement. Kasi yung iba, yung mga bakit nagkaganyan, magre-rebelde yung mga kabataan? Kasi minsan mga tatay nila lasinggo. Yung mga nanay nila bungangera. Diba? Anak ng buhay talaga. Kaya minsan nasa pamilya din yung Ang iba naman talaga, barumbado talaga ng mga bata. Tulad nun, yung anak mo hindi marunong magmura. Paglabas, pag-uwi, pag nakalabas, pag-uwi, marunong na magmura. Dahil sa mga kasama rin po, kailangan guidance. No? Proper guidance. Inside and out ng bahay. Di ba po, mga kababayan, subaybayan, mga kababayan, mga kasubaybay. Ayun po, no, next topic po tayo. Ito na po yung panghuli nating topic. Ito. Itatopic pa ba natin to? Ito, itatopic na lang natin. Yung sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano. Wow, ito po. I was about to resign the position pero kinausap ako ng Diyos na magpatuloy ako. Nung siya pa yung di ba? Ay nako talaga, yesterday pa to. Ay nandiyan pa rin siya. Hindi ka naman ka. Alam mo naman eh. Panahon nga ni Digong eh. Pinaalis to eh. Pinalitan eh, no? Ay, po Sir Duarte Abirioso. Ayun po kasi may kamag-anak po na ang isa po doon na bata, no, balikan natin yung topic natin po kanina. Ang isa pong bata doon ay ang isang bata po doon, yung tsahin pala niya pulis na ka-close ni Senator Bato. Kaya may arma siya. Yung isa naman ay parang ewan ko, security ang kapatid, I don't know. Parang ganun po. Pero aabangan natin po yung latest na kung ano, lalo na yung mayor po doon na si Sir Mayor Romualdez. Doon sa Tacloban, abangan po natin kung ano yung mga latest update po doon sa kaganapan doon sa Tacloban ng pamamaril ng dalawang minor de edad. Ito balik po tayo sa nakasulat dito, sana all favorite ni Lord. Born again Christian po ito si Senator Alan Peter Cayetano. Mga pastor yung mga kasama nito. At alam niyo po ba? Ay mahal talaga to ng Diyos. Pero sana yung maka-Diyos po, gawin natin, gagamitin natin yung pangalan ng Diyos sa tama. Hindi yung sabi mo, alagad ka ng Panginoon, alagad ka ng Diyos, pero bakit ka na laging palaaway? Last topic na po natin ito. Bakit pa palaaway, no? Feeling santoy, no? Pero actually, no, ito, seryoso po tayo. Nakasulat din po sa Book of Acts, and who believes, no? Who believes, no? Sa Panginoon, ay tatawagin talagang santo. Ito ay dapat, lahat pala away. Inaway si Senator Mig Zubiri, inaway. Sino pa yung nakaraang administrasyon? May kaaway din po ito, si Senator Alan Peter Cayetano eh. Yung asawa, nagsara ng lock ng session hall. Yan ba yung ugali ng pagiging Kristiyano? Dahil malapit ka kay Lord, ganyan ba palaaway ka? Opo, hindi seryoso ang usapan Medyo patawa tayo dito pero seryoso. Bakit? Ganito no, mga kababayan, mga kasubaybay?
No? Natatawa ako no? Mga kababayan, mga subaybay, mga ka-sponsor, mga ka-ballpoint. Anak ng buhay talaga no? Ito, I was about to resign sa position pero kinausap ako ng Diyos na magpatuloy ako. Naman ng buhay. Gagamitin mo pa yung pangalan ng Diyos pero yung ugali mo ay balasubas. Oo. Sino pa yung kalaban nito? Kalaban pa to. Gusto makipagsuntukan no? Ano? Bakit mo ako minura? Bakit mo ko sinigawan? Palakpakan natin! Palakpakan natin. Ihanlikan natin. Saan ba to nagmana na to? Saan to nagmana? Anak ng buhay. Ginagamit mo pa yung pangalan lang Diyos pero palaaway. Ito naman may pumasok na naman na DDS. ay. Palaaway ano ka, born again Christian ka, dapat meron kang self-control. Yun ang tinuturo sa Bible mga kababayan, mga kasubaybay. Self-control. Nakasulat nga sa Book of Proverbs Yung matalino ay marunong mag-control ng sarili. Pero yung foolish, ang foolish po mga kababayan, mga kasubaybay, ay burara. Burara talaga. Palaaway. Yun ang foolish Kaya nga foolish means evil. Ang buhay. If you are a vlogger, wake up to reality. Katotohanan, huwag mong pagali. Opo, tama naman po yan na Gracita Tangkimbaw. Wala tayong inaapakan dito. Pero ito, hindi ako nang-aapak ng tao dito, Gracita Kimbaw, ma'am. Ang sa akin lang, totoo tayo. Lalo na ito, being a born again Christian, Kawawa na naman yung mga born again Christian dito. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat palaaway. Tama po ba? Dapat na, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay guided by the Holy Spirit, di ba, pray pa, di ba, pray pa, paluhod-luhod ka pa. Pero yung ginagawa mo, nang aaway ka ng kapwa mo, ng kapwa mo senador. Mga kababayan, mga kasubaybay. Alam mo, Mama Gracita Kiambao, sabihin mo po yan sa mga DDS vlogger. Bakit? Grabe sila magmura. Grabe sila manira. Nagpapabayad sila. Ngayon, dito mo sasabihin, habang nagla-live ako dito, magko-comment ka dyan. Doon mo sa kanila sabihin. Yung DDS vlogger na 16 years old ang kinakasama, sabihan mo yon. Alam mo kung sino yon? Si Gibara? Yun ang sabihan mo. Masusupalpal ka lang dito Hindi kita inaaway po, ma'am Sinasabihan lang kita ng realidad. Minor de edad yun Tapos scammer pa yon. Anak ng buhay naman talaga, ma'am. Bago ka pumasok dito, magmuni-muni ka muna. Tulad nito ng ating Senator Alan Peter Cayetano. Kung Kristiyano ka, yung asawa mo, kung may kung may, kung meron kang code of conduct as a public official, as a tagapaglingkod sa bayan, bakit mo sasarado yung session hall? Ng buhay. Ito na, may isa na mga vlogger dito, Natalie vlogger. DDS vlogger talaga tayo, utak. Di ba? Kung guided pala ni Lord, kinausap ka ni Lord ng Diyos na magpatuloy. Kaya di magpatuloy ka, huwag ka lang mang-away. Kaso masisira kasi yung mga pangalan, mga born again Christian sa'yo Believe ako dito. I am blessed sa life nito dati ng ating senador.
Hindi dahil bias ako. Nakikita ko kasi as a Christian, huwag kang makipag-away. Lahat na lang ng kapwa mo senador, inaaway mo eh. Yan ba? Doon pa lang wala ka ng self-control. Wala ka ng humbleness. Tapos, may mga pastors pa ng mga kagrupo nila dito. Yung sinabi ko na nga eh. Yung sinabi ko na nga eh, no? Ayaw nila ma-impeach si BP Sara, yung kanilang spokesperson, yung kalbo doon. May binuntis na young people niya na babae, malaki na yung anak ngayon. Pero doon, di pa smile pa, kahawak pa sila ng pero bayad. Di ba, mga kababayan, mga kasubaybay? Ganun ba yung pagiging Kristiyano? Ganun ba yung pagiging pastor? Mga pastor kasama mo, pero yung mga pastor na kasama mo, mga lasinggo. Ngayon, 'di ba? Natalie ba vlogger ngayon? Ano na ngayon? Sabihin niyo diyan kung mali yung sinasabi ko. Magbigay pa ako ng pangalan ng mga pastor makilala nito? Na malakas mag-inom. At tapos pa-pray pa sila doon, guided daw sila ng Holy Spirit. Holy Spirit daw? Holy Spirit? Holy Spirit ba yung guided by the Holy Spirit ba yun? Lasinggo? Tapos ay, nako. Tapos manghihingi ng tulong doon sa mga opisina ng mga politicians pag may mga event. Hindi na event ng church yun. Event na ng mga event na ng mga politicians yun. Hindi masama mag-solicit, pero pag pakapalan na lang ng mukha, tapos gagamitin mo para kay Lord to. Hindi para sa akin, hindi ng buhay, sabi ni Joker Tina, sir. Tagay, pastor, totoo yan! May mga pari din ganun, Mahal na mahal sila, anak ng buhay. Ito, basahin natin yung comments po dito. Last topic na po natin ito, Anong sabi ng Diyos? Na-record mo ba? Parinig mo naman sa amin. Ito, kausap ni St. Peter Kawatano ang kanyang Diyos, na si Baal, Diyos ng mga DDS. Kasi yan, pag totoong Diyos kasi, hindi ganito yung ugali. Yung si Baal, yung God of, yung mga foolish, na sa Bible, yung nag-aalay sila ng mga bata doon, yun, God of Baal yun. Anak ng buhay naman talaga. Yung makasamang pastor, mga lasinggo. Sige, sabihin mo dyan, Gia Taban, Sige, sabihin mo. Hindi kita mumurahin, ha? Anak ng buhay naman talaga, Ako, naniniwala naman ako sa Diyos. Graduate ako ng Bible school Pero pag ganitong ugali mo, iba naman. I am not a perfect person, but gagamitin mo, kinausap ka ng Diyos. Tapos yung mga kasama mong pastor, mga lasinggo. Ito, basta DDS, suitcase talaga yung labas sa kanilang bunganga. Mahilig talaga kayo sa maleta, ha? Diba? Tapos, luluhod-luhod pa doon. Parang, ay nako, may Bible verse pa sa likuran. Huwag nyo gamitin yung pangalan ng Diyos kung mga bulastog yung mga ugali nyo. Para sa akin. Para sa akin, ha? Akala kasi nila, di ba, Ma'am Jo? May galab shoutout po, Ma'am Jo. Akala kasi nila, kaya nga nakasulat yan sa Bible, do not choose the name of God in vain. Anak ng buhay. Guided pala ng Panginoon, pero bakit ka ganyan ang ugali? Palaaway nung panahon ng
ni former President Digong, pinalis ka rin sa posisyon mo dahil grabe na yung kadadaan mo. No, yung pagiging born again Christian, hindi ganyan ang ugali. It is written in the Bible, in the 2 Timothy, wag kang palaaway. Kailangan meron kang mahabang pasensya, mahabagin ka. Marunong kang magpatawad, ikaw. Ayaw mo nga magpatalo eh. Ito ginagamit ito, Sir Natalie Vlogger, no? Ginagamit kasi yung pangalan ng Diyos dito. Anak no, I was about to resign sa position pero kinausap ako ng Diyos na magpatuloy ako. Kaya ako masakit ako magsalita basta sa totoo lang. Oo. Masakit ako magsalita basta totoo lang. Masakit ako magsalita. Oh, hindi naman ako perpektong tao eh. Kahit nag-graduate ako ng Bible School, hindi ako perpektong tao. Pero wag mong yung gamitin yung pangalan ng Diyos pag hipokrito kayo. Pag hipokrito kayo, gagamitin yung pangalan ng Diyos, wag na. Lalo lang kayo talagang kawawa. Anak ng buhay. Ako hindi ko kayo mumurahin yan. Pasok lang kayo dyan sa comment section. Mabait ako. Halagay na to. Eto pa, even the demons use the words of God. Tama naman. Kahit nga yung mga demonyo, alam nila paano kumanta ng mga hymnal, paano makamanta ng mga Christian song, paano magbasa ng Bible, because they are angels. Fallen angels lang. Parang mga Duterte lang. If you believe, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, ako hindi naniniwala. Parang si VP Sara, diba sinabi niya yun? Tapos sabi ni former President Digong, stupid God daw, stupid God. Diba? Alam niyo yung flood control, Natalie Vlogger? Diba 2016 onwards pa? Sige, bukas abangan mo yung live dito. Ipapaliwanag ko sa'yo. Lahat bukas. Ipapaliwanag ko sa'yo bukas. Yung sinabi ni Sir Andaya, no? Ipapaliwanag ko sa'yo bukas. Kasi flood control daw yung imbestigahan eh. Hindi mo pala alam yun, kaya mag-research ka. Diba? Anak ng buhay naman talaga no? Ay, nako talaga At yun lang po, no? Ngayon, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Mga ka-ballpoint, this is Mr. Sponsor. Ako po yung halili ngayon ni Ballpoint, no? Ako na po dito yung nakaupo ngayon. At si Ballpoint ay, syempre, minsan busy din po. Pari man kayo, pastor, no? Huwag nyo natin gamitin yung pangalan ng Panginoon kung bulastog lang naman yung ugali natin. Opo, lalo na sa politics. Maganda naman mga Christians na mga politicians, but do not choose the name of God in vain. And do not choose the name of God para lang sa pansarili nyo. Gamitin yung word of God to spread good news or being a leader. Just like Vico Soto, look at him. Saludo ako. Ganyan yung born again Christian. Yan ang ugali ng pagiging isang Kristiyano. Parang Muslim din, parang Islam na belief. Ayaw ng away, ayaw ng makipagbangayan. Ganun din. Irespeto natin yung bawat isa, pero wag nyo lang gamitin na ganito. Parang ganito. Kasi yung hindi ako maka-Diyos masyado. Tao lang ako Natalie Vlogger Pero pag ganitong you are using the name of God in vain. No, it's not good. It's not right for me. Wag natin gamitin yung mga ganyang ina-abuse yung pangalan ng Panginoon Para sa akin sa pagkakaintindi ko, opinion ko yan mga kababayan, mga subaybay. Kaya at sa flood control i-tackle natin yan bukas, Ma'am Natalie o Natalie Vlogger, Ipapaintindi ko po dito kung ano.
Kaya nga sabi nga ni Digong yung magkita na lang daw sila sa impyerno. Grabe, no? Sabi ng Duterte, di ba? Ganon din sabi ni BP Sara, siya daw yung Queen of Hell. Anak ng buhay. Kaya yun lang, no? Pero, yun lagi kong sinasabi, no? Mga kababayan, mga kasubaybay. Mga ka-sponsor. Ang masasabi ko lang po na ipag-pray pa rin natin yung bansang Pilipinas na sana merong peace, unity, and harmony. Kasi ito lumalala na pati mga politicians. No, they are using the name of God for their own sake. Grabe. No? No. Tapos ito, kung dati may tanim droga, ngayon may maleta. Tapos yung isang 18 Marines, no? Nasa Marines ko, no? Lahat naman tayo nagbabayad ng tax para pang sahod ng mga ating mga kababayang mga professionals. Lahat naman tayo. Kahit bumili lang nga tayo ng ng chichirya, may tax na tayong binabayaran dyan eh. At kasi dito magagaling. Pero ayaw makinig sa katotohanan. Di ba po? Kaya ito lang masasabi ko. Lagi. Iba-iba man tayong prinsipyo, iba-iba tayong opinion, iba-iba tayong paniniwala. Pag-pray pa rin natin yung bansang Pilipinas na sana magkaroon ng peace, unity, and harmony. At yun lang po, no, mga kababayan, mga kasubaybay. This is Ballpoint Man na channel. And I am yours truly, Mr. Sponsor 1992. Magkita-kita po tayo mamaya. Mamayang konti sa ating munting YouTube channel, no? Mr. Sponsor ang inyong ka-sponsor. At yun lang po, no, like sinasabi, mag-ingat po kayo dyan, mga kababayan ko, DDS ka man, kakamping ka man, dilawan ka man, PBBM ka man, no, wala tayong pinipili dito. Sinasabi lang natin kung ano yung dapat nating sasabihin yung nakikita po natin. Mga kababayan, mga kasubabay, mga ka-sponsor. Mga ka-ballpoint. At yun lang po, no? Ingat kayo lagi sa inyong mga trabaho, ingatan niyo yung sarili, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas. Let us pray for our country, no? At lalo na ngayon, tag-ulan, no? Baha na naman, may mga ganyan naman, ganyang senaryo na naman. Masusubukan na naman yung mga flood control dito. Di ba? Hindi naman tayo fake news dito eh. Kasi kung fake news ako, hindi ko kilala mga kasama nitong mga pastor. No? Kung sino, papangalanan ko pa ngayon dito kung gusto nyo. Pero wag na. Kasi mapapahiya yung mga churches nila. Mga kasubaybay, mga kababayan. Wag na. Paliban na lang natin. Pero sinabi natin na ganon talaga. May mga pastor na ganon. Grabe mag-pray. They are anointed kuno, anointed. Hindi pala Holy Spirit. No? Anointed pal ng alak. Ay, nako talaga. Parang si Digong, no, stupid ka daw. Ngayon, nilait niya yung Diyos. Ngayon, nandun na. Malapit na. Okay sana kung makikita niya pa yung Diyos, no? Pag siya ay kinuha na. Kung hindi, wala na. Di ba? Magsasuffer siya eternally doon. Kung ano man yung hatol sa kanya ng Diyos, no? Hindi naman tayo makapaghatol sa kanya, pero alam naman natin kung anong mga resulta eh. Ayun lang po, no, mga kababayan, mga subabay, mga sponsor. This is your truly Mr. Sponsor, Ballpoint Man 2.0 sa channel ni Ballpoint Man. Kita-kita po tayo about bukas, no? Dito, muli sa Ballpoint Man 2.0. At yun lang po, no? Ingat-ingat po kayo lagi and God bless us all po. Ayun, magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali, magandang buhay sa atin lahat. Ayun po, no?